naton binisita itong Dolores Municipal Police Station para naton makahimang raw itong aktibong Chief of Police itong Dolores Municipal Police Station, Police Major Joel Lozero. So, ani kita yan para mag-aro kita itong update itong peace and order situation itong Bongtohan Dolores. Ang maupay nga adlaw, sir. Mapay nga adlaw, sir. Siguro para sa mga nakikinig, Tagalog ang pag-usapan natin, sir. Sir, kumusta po yung peace and order situation po ng Dolores? So far, ang peace and order natin ngayon dito sa Dolores ay manageable naman. Wala pa man tayong naitala ng mga election na related incident dito sa ating area. Patuloy lang yung aming kampanya, yung aming police operation, PNP checkpoint, Oplan Bakal, sa gabi, implementation ng curfew para maiwasan natin yung mga insidente. Okay, sir. Sir, kumusta naman yung mga preparation natin sa darating na campaign na period po, ngayong mag-umpisa ngayong March 28 po, dito po sa bayan? Yes, sir. Actually, nung March 19, nag-conduct na kami ng Joint Unity Walk Interfaith Prayer Rally. Kasama yung mga kandidato natin, ang 7 kandidato ng mayor, 4 sa vice mayor, at saka 21 na councilor kasama natin noon. Kasama yung ating mga government agency, AFP, BFP, BJMP, saka yung COMELEC natin sa mga kapulisan. So, naging matagumpay ang ating nagawang Unity Walk, Joint Unity Walk, Interfaith Rally. At sama-sama tayong namanata na maging malinis at maging marangal ang ating halalan na 2025. So, sir, yung mga kandidato naman po natin na cooperative naman po sa ating kapulisan? Yes, sir. Opo. At andun nga sila, andun yung presensya nila, lahat sila, mga kandidato na nabanggit ko nga, lahat na kumpleto rin mga kandidato natin kasama sa Unity Walk. Kumusta naman po, sir, sa darating pa ng mga araw bago po mag-umpisa yung campaign na period para sa local? May mga operation backlash po ba tayo o ano po yung mga pinaghahandaan po ng ating kapulisan? Opo. Sa ngayong 26, meron po tayong Provincial Joint Peace and Coordinating Committee, PPCC. Ito naman ay preparasyon lahat ng mga government agencies, lalo na yung COMELEC, Army, at saka yung PNP, kasama doon sa GPCC, gaganapin sa March 26, bago yung sa March 28 naman ang magkakaroon ng mga Operation Backlash. Ito yung mga illegal hindi sumusunod sa mga sa mga parameters natin, sa campaign materials. Kasama rin ang ating COMELEC officer at ating PNP, saka Coast Guard, iba pang BFP, at saka Army. Mga kailan saan po ito, sir, magaganap yung tinatawag natin na activity ngayong March 26 po? Yung GPCC natin ay gaganapin sa Borongan pa rin. At sama-sama na doon ng buong Eastern Samar, doon gaganapin. So yung Operation Backlash po natin dito po sa mismo sa poblasyon po ng Dolores at mga karating na bayan, barangay po? Yung backlash naman ay sa kanya-kanyang bayan dito sa atin sa Dolores. Yung composition natin, siyempre panguluhan ng ating COMELEC officer, PNP, BFP, Coast Guard, Army. Sir, kumusta po yung mga preparation po natin sa mga kandidato na magkakaroon po ng mga meeting sa mga barangay? May mga ipinoprovide po ba tayo ng mga security para mapanatili po yung katahimikan ng meeting po nila? Opo, kasama po yan sa ating trabaho. Actually, kahit hindi na sila mag-coordinate, maliban sa ating mga
naka-duty na pulis, meron tayo doon mga covert o naka-civilian lang na mga pulis. May nagkukuhan sa kanila pupuntot para any untoward incident ma-address agad natin. Mga covert PNP personnel na tawag. Okay. Ano po sir ang proseso po natin dito para yung mga kandidato na hindi pa pag-submit ng mga schedule nila? Ano po yung proseso po natin na yung mga kandidato po magsa-submit po ng schedule of activities po dito sa opisina niyo po? O Pwede, ano po pwede, pwede para at least meron tayong ma-delegate agad ng mga PNP personnel para ma-delegate natin sa kanya-kanyang kuhan. Although meron din lang tayong limitado na tauhan, but still gagawin natin ang lahat para ma-provide natin ng mga security para maiwasan agad natin yung mga untoward incident. Bali, yung pinakamaganda po yung mga kandidato, pupunta po dito sa yung mga representative nila, pupunta po dito sa opisina nyo at ipapaalam yung kabuuan na schedule ng meeting nila Opo. hanggang sa darating na Mayo. As long na lawful yung kanilang gagawing meeting, lalo na kailangang permit, so walang problema. Para mapanatili natin yung sir, ngayong campaign period, ano po yung mga pinagbabawal po na dalhin, gawin ng mga kandidato? Siyempre yung gun ban implementation natin, andyan pa rin yan. Tsaka yung mga meron kaming committee sa kontrabigay. Kaya mga vote buying, bawal yan. So yung sa mga social media naman, actually yung pinagbabawal nga yung AI, gamit ng AI. Pero as long na may memo na as long na mo, kailangan na-certify mo na yung AI na yun, sinicertify mo sa'yo talaga. So, Kasi iwasan natin mga fake news na mga sisiwalat. mga iwas troll po tayo. May kailangan si-certify mo kahit maggamit yan ng artificial intelligence na doon sa pinapakita mo sa social media, kailangan i-certify mo na sa'yo yun. Parang ganun. May yung COMELEC. May mga tauhan naman po tayo sir na ka-monitor dito. Actually, meron kasi mga cyber patroller. Oo. So, may nakatutok sa atin mga cyber patroller sa mga regional anti-cybercrime unit. Pwede po ba sir magkaroon tayo ng grupo ng mga civilian na monitor ng mga trolls sa Facebook or sa any social media platforms at ipaalam po sa inyo? Opo, hinikayat namin yung partisipasyon ng ating community bilang parte ng ating bayan, community. Meron din tayong obligasyon na ipaabot sa ating kung meron tayong nakikitang mga mali na ginagawa sa ating mga kababayan. Actually, andun yung aming 24/7 naman open yung hotline number namin. Ipaabot lang sa amin. Ang Dolores Police, yung aming social media, Facebook, para mas madali yung ating komunikasyon. Mag-message lang sila doon. Sir, napag-usapan po natin kanina tungkol po doon sa vote buying. At alam naman po natin ngayon na medyo may mga bago po tayong approach doon sa vote buying at tulad ng mga yung Pimaya, yung GCash. Paano po natin sir matutulungan ang mga kandidato at yung mga bumoboto para maiwasan po ito na vote buying? May mga hakbang po tayo sa kapulisan na ginagawa nito? Actually, as per provincial COMELEC natin, kailangan talaga meron pa yan. May affidavit mo na pangatawanan mo na talaga indeed nagkaroon ng vote buying, ikaw ang magiging testigo. Saka meron doon sa provision na pag ikaw magtestigo ka, involved ka sa vote buying, mapawalang ma-exclude ka sa kaso. Pag ikaw yung mag-testify sa vote buying, meron yung provision. So yung kapulisan po natin handa tumulong doon sa magrereklamo na mayroong vote buying? Opo, trabaho naman talaga yan natin na pangalagaan ng mga illegal na mga gawain.
during election at saka kahit hindi election. Basta papayag lang sila na nagkaroon nga ng bugbaying, nangyaring bugbaying. Okay, mga kasumbong, inin na atong ginklaro kan Sir Police Major Joe Lozero. Itong hiunong hininga pagtaga vote buying kasi damo nga mga pamaagi. Yan ang panahon itong ginihimo itong mga kandidato para na makayer, makumbinser itong mga bumuboto. Ito na botos. So, sa ring ni Sir Lucero, inin makipagsumpayan la itong police, itong Dolores MPs nga na ready hirahin pagbulig para magkamay-ada hin istrikto ngan mabugat nga pagtagad hini nga kaso hin vote buying. So amo ito na mga kasangkayan, ayaw kamo hingalimot na pakipagsampayan na kita naton na Dolores Municipal Police Station kay sirin pa ni Sir Lucero, ready hira, handa hira, bumulig haadon kung may ada hini nga mga panhitabo hin vote buying iton aton bongto. Balik kita na kay Sir Lucero. Kapag padayon ito natin na pakipagsumpayan na mga updates kan ano pa itong mga pwede natin buhaton. Sir, kumusta po? Yung tungkol po natin na pag-usapan po natin kanina, yung tungkol po dun sa mga pagdadala ng baril. Sino-sino po ba yung mga allowed magdala ng baril, especially lalong-lalo na po sir, doon sa campaign period? Yung mga bodyguards ba, pwede po ba? Or anybody na nakadikit dun sa mga politiko? Yung mga kuha natin ngayon sa license to possess firearm is lahat ay nullified. Bawal po ngayon tayo magdala ng baril. Except yung ating mga uniform personnel or yung may mga gun ban exemption. So as long na meron kang gun ban exemption galing sa pumilik natin, so pwede ka magdala. Pero ito ginagrant lang sa mga ating mga uniform personnel. So ano pang gagawin po ng isang civilian po sir na siyempre ang pagdadala po ng baril nakatago po ito. Pag may nakita po yung mga civilian, ano po yung dapat gagawin ng civilian? Huwag silang mag-atubili na i-report sa amin para at least maiwasan na natin yung posibleng mangyari o baka gamitin pa yung baril nila sa hindi magandang intensyon. Ipagbigay lang agad sa amin. Andito ang ating hotline number, nakapost yan sa bawat kanto sa ating social media, Dolores Police. Mag-PM lang sila doon para ma-action natin agad. Sir, medyo mas sensitibo po ito. Yung mga informante po natin, sir, may kasiguraduhan po na hindi po ito malalaman ng kabila na i-report sila? Opo, bibigyan natin sila ng privacy kung yun ang gusto nila, hindi sila lumantad. Mahalaga lang naman yung impormasyon na ibigay nila. Mas maganda yun kaysa hindi naman mag-report, di ba? So, kaysa naman hindi mag-report, walang impormasyon na makarating sa amin, mas lalong masama. Kaysa naman sa may magre-report sa amin na hindi nila gusto ipalantad yung pangalan nila, mas maganda. At least may mapaabot sa amin na impormasyon. Kasi yung kapulisan natin talaga, hindi naman lahat na nasa kanto. Kasi limitado rin yung ating personnel. Sa tulong ng ating komunidad, ma-address agad natin yung mga problema posibleng mangyari. Okay, sir. Sir, ano po yung inaasahan po ng mga Dolores nun sa darating na 45 days campaign period? Of course, dito sa amin sa PNP, gagawin namin yung aming obligasyon bilang tagapagpatupad ng ating batas at sa ating siyempre public safety. Kaya sa abot ng aming makakaya, sa tulong din ninyo, pangangalagaan natin yung ating bayan para sa matagumpay at tahimik na darating na halalan ngayon. Mga kasumbong, ang aton pakighimang raw, ito na aton aktibo nga na maingkob nga Chief of Police ito na Bongtuhan Dolores, ito na Dolores Municipal Police Station, Police Major Joe Lozero.
So, aton na pakalis sa sunod, dito mga panitabo, dito na Bong Tetong Dolores, ini Kuya Bong Moscosa para ito na community na action. Ayaw lang niyo ngalimti ito na pag-subscribe, ngan pag-follow ito aton na official Facebook page, ngan official YouTube channel. O sa itong ngaron na mga kasugbong, Kasugbonghan Istihanon. O sugad man, para ito aton mga mahiligan musika o mga panhitabo nga live and direct from the municipality of Canavid. Ito aton na online radio, pinakiton aton website. I-google search lang niyo itong https://969fm.canavid.com. So, i-play lang niyo para itong mga aton mga musika o sugad man iton aton mga interview live and direct, iton aton mga guest, iton aton programa. Iniyo Kuya Bong Moscosa para iton community in action Kasugbonghan Istihanon.